Panginoon, aming hukom, Haring naguutos ngayon, kaligtasay iyong ihatol. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Sa huling pagkakataon, tinatapos ng ating ebanghelyo ang tema ng pag-asa para sa unang linggo ng Adbyento. Sabihin nyo nga, pag-asa. Muli na naman tayong tinuturuan ni Jesus ng isa pang klase ng pag-asa na magbibigay sa atin ng direksyon sa buhay. At ito ang pag-asa sa aral ng Diyos. Ulitin nyo nga po yun. O hindi na tayo magre-review mula Lunes hanggang Biyernes, no? Araw-araw na lang akong paulit-ulit kasi hahaba yung homily ko. May kwento pa ako mamaya. Ano po? So narinig natin sa ating ebanghelyo na naglibot si Jesus sa mga bayan at nayon para magturo sa mga sinagoga. Nagturo, nangaral, nagbayan-bayan. Ngunit nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sapagkat sila'y lito at lupaypay na parang mga tupang walang pastol. Nakakita na po ba kayo ng tupa? Nakakita na. Ano kayang ibig sabihin ng tupang walang pastol? Ano kayang ibig sabihin ni Jesus? Alam niyo po, ang mga tupa o ang isang tupa ay nangangailangan ng pastol para hindi maligaw. Sapagkat
ang isang tupa hindi nakakakita ng malinaw. Hindi katulad ng aso, hindi katulad ng ibang hayop. Ang tupa, hindi malinaw ang kanyang paningin. Kaya naman, ang pastol ang nagsisilbing gabay ng mga tupa. Kaya nga ang pastol may bell, or batingaw sa Tagalog. No? Meron siyang bell. Bakit? Para saan yun? Pag narinig ng tupa yung bell ng kanyang pastol, dun siya susunod. Kasi hirap din sumigaw ang isang pastol. Bakit? Napakalawak. Imagine mo, bukirin, di ba? Open space. Pag sumigaw ka, hindi maririnig. Ang iingay pa ng tupa. Di ba? Tapos, hindi sila nakakakita ng malinaw. So, ginagamit nila pandinig. Kaya nga, merong kakaibang tunog na bell ang isang pastol. Kasi maraming mga pastol, marami ring mga tupa. So, para makilala ng tupa ang pastol, distinct o kakaiba yung tunog ng bell na gagawin ng isang pastol. Galing, no? Ganon. Ganon sa Holy Land. Ako rin nung nakita ko yan sa Holy Land, nung nagpunta ako, namangha ako Kasi hindi lang naman 1 o 10 tupa. Daan. Ang dami. Pero, dahil may pastol, walang naliligaw kahit isa. Dahil ang pastol ang tumatayong gabay ng mga tupa. Parang ganito. Ganito yung nakita ni Jesus sa mga taong lito at lupaypay, mga nangangailangan ng tagapaggabay. Nakakita na ba kayo ng taong ligaw? Hello? Hindi pa kayo nakita? Sige, labas kayo mamaya. Punta kayo banda dyan, no? Hindi ko na ituturo, baka Alam mo kung itsura ng tao, ligaw. Alam mo ang itsura ng taong lupaypay. Kung alam mo ang itsura ng taong hindi naliligaw, yun ang mas mahirap, no? Kaya hindi mo makita o makilala ang taong ligaw kasi alam mo ba ang itsura ng taong hindi naliligaw? Yun muna yung tanong. Nakikita mong taong ligaw kung alam mo ang taong diretso, tuwid. Ito yung nakita ni Jesus. Mga taong lito, mga taong lupaypay, ligaw. Alam niyo po, sa panahon ngayon, madali talaga tayong maligaw. Madali ang taong maligaw. Hindi lang dahil madaming tukso, kundi dahil ang mga tao ay may kanya-kanyang opinyon at komento. 'Di ba? Ang dami, no? Kanya-kanyang opinyon, kanya-kanyang komento. Maging ang mentalidad o paraan ng pag-iisip, nababago na din. Kaya nga, ang mga nakakatanda natin, yung mga magulang natin sa panahon ngayon, hirap na hirap palakihin ang kanilang mga anak. Bakit? Ano sasabihin ng mga anak? Nay, 2024 na. Na para bang yung turo na tinuturo ninyo, kailangan magbago bawat taon? Ganun ba yon? Na bawat turo dapat depende sa henerasyon. Kaya tayo nagkakandaligaw-ligaw Kasi kung kani-kanino tayo nakikinig, kung ano-anong opinyon ng ating pinakikinggan, hindi mo mapagsabihan ang mga kabataan dahil may sariling katwiran. Mahirap magturo sa panahon ngayon dahil marami ng marurunong at madalas pilosopo. Pero kahit nagbago na ang panahon, sadyang may mga aral na hindi pa rin natin pwedeng baguhin. May mga aral na hindi natin pwedeng baguhin. Katulad na lang ng aral sa pagsisimba. Nung pandemic, pinayagan tayong mag-online. Totoo naman, kasi hindi tayo makalabas. Pero ngayong wala ng pandemic, hindi naman nagbagong pagsisimba. Yung mga nasa online, dapat nagsisimba pa rin ng personal.
Kasi hindi nyo matatanggap ang banal na katawan ni Jesus. Maring nakapagsimba ka, pero hindi buo at kumpleto. Kaya yung mga nasa online, wag lang kayong makontento sa pagsisimba online. Para yan sa mga may sakit. Pero kung kaya mong makalabas, magsimba ng personal. Kahit nagbago ang panahon, sadyang may mga aral na hindi pa rin pwedeng baguhin. Ito ang dahilan kaya marami ang lito sa buhay. Dahil kung kani-kanino nakikinig, marami ang naliligaw dahil kung saan-saan pumupunta. Kaya nga si Jesus nangaral at nagbayan-bayan dahil alam niyang kailangan ng mga tao ang pangaral mula sa Diyos para maging gabay. Humirang pa siya ng mga alagad, ng mga ngaral sa mga tao para gabayan sila. Alam niyo po, noong isang araw may lumapit sa akin isang doktor. Doktor siya, at the same time siya ay lektor ng simbahan. Ano bang ginagawa ng isang lektor? Yes, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero, sabi niya, Father, nakukonsensya ako. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, kasi Father, doktor ako at iba yung tinuturo ko sa pinapahayag ko. Sabi ko, ano po bang tinuturo ninyo? Father, tinuturo ko sa mga pasyente ko, ligate, contraceptives. Kasi doktor po ako eh. Pero, lektor siya. Alam niya kung ano ang dapat ipahayag. Ibang tinuturo, ibang pinapahayag. Kaya nakukonsensya dahil alam na mali ang tinuturo batay sa salita ng Diyos na kanyang pinapahayag. Madalas, mahirap sundin ang aral ng Panginoon. Pero ang aral ng Panginoon, yan lang ang magpapalaya sa atin na kahit anong panahon, hindi ito magbabago. Kaya nga sa mga taong ligaw, sa mga taong lito, umasa sa aral ng Diyos. Umasa sa aral ng Diyos. Kung hindi mo alam ang gagawin, umasa sa aral ng Diyos. Kung hindi mo alam ang gagawing desisyon, magdasal. Tingnan muna, ano bang sinasabi ng Diyos? Dahil kahit kailan, ang aral ng Diyos, hindi tayo ililigaw. Hindi ka magiging lito. Maganda ang paalala ng ating Salmo Responsorio sa pagsasara ng unang linggo ng Adbyento. Anong sabi natin? Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Umasa. May grasya, may biyaya sa pag-asa sa Diyos. Kung nawawalan ka ng pag-asa, ilagay sa Diyos ang pag-asa. Dahil sa huli, sabi nga ng Salmo Responsorio, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mga kapatid, ang pangaral ng Diyos, kailanman pwede nating asahan. Dahil ang kaniyang pangaral ay panghabang buhay. Hindi magbabago anuman ang pangangatwiran ng tao. Amen.